Ade ayun na nga, buong akala ko talaga kaya kami lilipat ng bahay dahil nga sa mga bata para daw may laruan na kasi nga maliit lang yung tinitira namin eh. Pero ako talaga sinasabi ko sa kanya na wag na kami lumipat para ba makatipid yung idadagdag namin sa may bayad sa upa ay isave na lang namin ang makaipon-ipon, di ba? Eh ang sabi niya, nakahanap daw siya ng halos kasing presyo lang. Mas mura pa nga din lilipatan namin eh. Meron ng sala, may kwarto pa. Kaya sabi ko, o sige kako, ikaw bahala. Kaya ayun, lumipat kami sa Sharjah. Bumabiyahe na lang siya lagi, Sharjah to Dubai. Tapos siguro, wala pa kami isang buwan sa Sharjah eh, ano. Nagsabi siya sa akin na dadating debyanan kong babae at saka yung bayaw ko na lagi namin kasama. Tinanong ko pa nga kung kailan ang dating. Abi after 1 week daw. Abi nagulat ako kasi di ba kailangan pa ng visa. Eh nun pala, may visa na. Sinabi niya sa akin kung kailan may visa na at paparating na may ticket na. Gaano kahusay, di ba? At least man lang sana bago niya inasikaso, sinabi niya sa akin. Kaya pala hanap na hanap siya ng bahay kasi walang tutulugan yung mag-ina. Kaya pala, akala ko talaga ay dahil sa mga bata. Kaya paano ka matutuwa kung ganun ka itrato, di ba? Kaya ayun, back to ano na naman ako, simangot. Hindi ko naman siya pipigilan eh. Kung gusto niya dalhin yung biyanan ko, di ba? Pagbakasyonin, kapatid niya. Pero at least naman sana, kahit konting respeto ba, ipaalam sa'yo. Hindi yung sila ang nagdidesisyon, parang walang asawa, ganun. Inis na naman ako noon. Kasi nga, parang wala lang ako, ganun. Ano ako, multo? Buti pa nga yung multo, minsan nararamdaman eh. Minsan nakikita. Eh ako, para akong itrinato talaga na hangin. Ayun, hangin. Pero dahil nga, sabi ko sa inyo, matiisin ako, maunawain, kahit na ako yung lagi nakasimangot, bugnutin, ay pinipilit ko intindihin. Kahit na masama ang loob ko. Kasi nga daw, ay nagkaaway yata yung dalawa kong bayaw, kaya kailangan lumayo muna ng isa. Wag ko nang sabihin kung gaano katindi ang awayan. Basta yung kailangan mo na magpalamig, ganun. Tuturuan na lang daw niya yung bayaw ko. Kaya hindi nakapag-aral yan eh. Parang vocation na lang yung natapos niya. Tapos hindi na siya nag-aral talaga. Kasi nga, pinapunta na lang siya sa Dubai. Tinuruan ng asawa ko ng trabaho niya. Kaya 17 pa lang yan o magdi-18 ganyan nung magpunta ng Dubai. Sige ka ako, ganun talaga eh. Andiyan na yan, sabi ko. Ay, pero at least ka ako, dapat sa susunod, kung may gagawin ka, ay paalam mo muna ka ako sa akin, sabihin mo man lang ka ako sa akin. Ade ayan na nga, dumating na yung araw ng pagdating nila. Na-hold pa sa airport yung biyanan ko noon eh, kasi may dalang gamot dahil diabetic eh. May dala. Matagal din dun, mga 30 minutes yata, kulang 1 oras, naka-hold sila. Yung asawa ko ay nervous na. Ako naman, tinanong ko kung may dalang certificate ba galing sa doktor, meron naman daw. Eh sabi ko, wag ka na mag-alala ka ako, lalabas din yun. Kaya simula noon, ay takot na silang magdala ng gamot nila pagka babiyahe. Pero bago sila dumating, kinausap ko muna yung asawa ko. Sabi ko nga, ay paano ka ako pagkain nila? Eh hindi pa ako masyadong marunong nun magluto ng mga pagkain nila. 2 putahe pa lang yate alam ko. Eh ang sabi naman sa akin asawa ko, wag ko daw problemahin yun dahil bibili na lang daw sa labas. Kaya nung nakatira sa akin yung biyanan ko na yun, saka bayaw ko, hindi ako nagluluto. Madalang, lagi lang sila umu-order sa labas ng pagkain nila. Eh mura lang naman kasi Pakistani food. Pero yung pagkain namin ng mga anak ko, nagluluto ako araw-araw. Nung nakatira yung biyanan ko sa amin, saglit lang biyanan ko, baka 10 o 15 days lang nakatira eh. Nung minsan, sumama ako, lumibot kami sa kamag-anak nila. Tapos, madalas, yung biyanan ko ang babae, lumilibot sa mga ibang kamag-anak. Eh, hindi na ako sumasama. Baka mapanis lang yung laway ko pagka sumama ako. Hindi ko rin naman sila maintindihan. Pero baka yung iba na marunong mag-English kasi nga, di ba? Sa Dubai nakatira. Pero ayoko na lang din makipag-usap kasi baka mamaya hindi ko magustuhan ba yung pag-uusapan. Kaya hindi na lang ako sumasama. Sabi ko nga sa asawa ko, dinala mo dito yung magulang mo, sabi ko. Hindi mo man ka ako inililibot sa mga pasyalan. Ano ka ako yun? Pumunta siya rito para makipag-maritesan ka ako sa mga kamag-anak. Sa mga kamag-anak. Kaya ayun, nun niya lang talaga naisipang ilibot. Sabi ko, dalhin mo muna ka ako sa dagat nang hindi pa ako nakakita ng dagat yung nanay mo, kako. Tapos, dalhin mo ka ako sa desert safari. Pasakayin mo sa camel. Pero hindi, matanda na, hindi na pwede sumakay sa camel. Nang makapanood ka ako ng nagbe-belly dancing doon. Pero nagkataon naman yata, nung nagpunta kami, ay wala nun. Tapos, nagpunta rin kami ng Dubai Mall. Eh, di ba, sobra haba ng nilalakaran doon eh. Malayo-layo yung pinarkingan namin, tapos malayo yung nilakad namin. Ay, ayaw na maglibot ng nanay niya. Sumakit na ang mga paa.
Tapos, ang asawa ko, bulong pa ng bulong sa akin, sabayan ko na yung nanay niya, ganun, alalayan ko ba? Sabi ko, di kako, ikaw malalay. Ba't ka ako paalalayan mo? Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, nung mga time na yung feeling ko talaga, kaagaw ko sila katunggali, ganun. Kaya hindi pa malapit yung loob ko. Pero minsan sinasabayan ko, inaalalayan ko. Naiinip ako mabagal lumakad. Kaya iniiwan ko. At saka hindi na may bayaw ko. Silang dalawa magkasabay. Sila na lang ang mag-akayan. Sasabihin pa sa akin na asawa ko, not good daw. Kasi nga, iniiwan ko. Hindi ko naman pinapansin. Nagbibingi-bingihan ako, inaakay kay anak ko. Kasi naman, kasabay naman niya yung bayaw ko. Bayaw ko na umaakay. Ang sabi naman ng asawa ko ay dapat daw babae din, parehong babae. Kaya hindi ko na siya pinapansin. Tapos ito rin yung time na lagi ko naikwento, yung best friend ng biyanan ko na tumira sa amin ng 2 araw. Yung kinabibisitang ko sa lahat. Tumira ng 2 araw sa amin yun. Akala ko talaga hindi pa aalis. Talagang sinabihan ko yung asawa ko na pag hindi pa kako umalis yan kako, ako na lang ang aalis kako. Hindi ko nakakayang harapin yan kako. Kasi nga, napakawalang hiya. Kahit ano, ihain ko kahit na itlog na nilaga lang, hindi niya kakainin talaga. Tapos basta kung makatingin siya sa akin, iba, naiinis ako sa kanya talaga. May malapit din pala na malaking bilihan doon sa lugar namin. Nesto yata yung tawag doon. Doon kami nag-grocery Tapos may mga tinda rin doon ng mga sapatos, ganyan, bag. Doon lagi ako tumitingin-tingin ba ng mga sandal, sapatos. Pero hindi ko nga binibili kasi medyo mahal. 60, ganyan, 55. Kulang, budget ko. Nangihinayang ako ganun, nangihinayang akong bumili. Pero lagi ko tinitingnan yun. Tinitingnan ko lagi kung mayroon pa bang size ko, baka maubos na, ganun. Basta lagi ko tinitingnan yung sapatos na yun. Tinatanong naman ako ng asawa ko kung gusto mo ba. Sabi ko, mahal ka ako, wag na. Hindi naman bibili ng asawa ko, hindi man lang ako pipilitin nun. Nung malapit na umuwi yung biyanan ko, siguro mga 2 days o 3 days bago umuwi, bumili ng mga gold, alahas. Isang singsing, isang hikaw para sa kanya. Tapos sa hipag ko din na wala pang asawa nung time na yun yata. Hindi, may asawa na pala. Isang singsing din, isang hikaw. Okay lang sa akin kasi magulang niya naman yun At saka minsan lang ba, ako rin naman binibila niya, di ba? Okay lang yun. Kasamahan pa nga ako namimili kung ano maganda. Kaya lang, eto na naman ang masakit. Masaklap. Mali pala ako ng kwento. 2 sapatos pala yung lagi kong tinitingnan. Yung isa, binili ko. Pero yung ibinigay sa akin, mali yung size ng isa. Yung isa maliit, isa malaki. Ganon. Kaya pala, sabi sa akin, napapalitan na daw namin. Sabi ko nga sa kana lang, pag mag-grocery na. Ngayon na, sabi niya, para pagupitan uli natin si Usman, saka si Mariam, sabi ko, sige kako. Nung ando na kami, ang sabi niya sa akin, punta ka na doon, sabi sa akin, pagupitan mo na si Mariam, saka si Usman. Pumunta ako sa pagupitan. Papapalitan lang namin tong sapatos mo, sa akin. Ngayon, kanyo, ba't matagal sa isip-isip ko? Si Mariam, biglang tumakbo, papunta sa kanila. Sinundan ko, hindi ko sila nakikita, baka kakusan mapunta, maligaw. Iniwan ko muna si Usman dun sa pagupitan, pinayong nagugupit. Pagka tingin-tingin ko sa kaliwa, andun na naman sila. Nasa tindahan na naman ng gold. Nagulat ako. Kumbaga, nashock ako. Alam mo yung parang itinatago sa akin ng asawa ko yung pagbili, ganun. Kaya pala itinataboy niya ako sa pagupitan. Kasi nga, may balak silang bumili ng ginto na naman nun. Sobrang nasaktan talaga ako sa ginawa niya na naman na yun. Sabi ko nga sa inyo, asawa ba ako? Mapapatanong ka na lang talaga. Ibinili niya na naman ng isang singsing na malaki nanay niya at saka yung hipag ko. Alam nyo, hindi ko nagawang itago yung nararamdaman ko, yung emotion ko talaga. Hindi ko nagawang ngumiti. Kasi nga, bakit? Kung sinabi sa akin na ibibili niya uli baka okay lang sa akin yun Pero yung ganong tinago sa akin na para akong tanga, yun ang hindi ko matanggap talaga, hindi ko maitago yung emosyon ko. Hindi ako kumikibo nun hanggang matapos na gupitan. Tapos sabi sa akin ng asawa ko, bilhin daw namin yung sapatos na lagi kong tinitingnan kasi nga 2 yun, diba? Yung isa lang ang binili ko, bilhin na daw namin, sabi sa akin. Sabi ko, ayoko kako, wag na. Parang sinusuhulan ako, ganun, hindi lang pala parang. Yun na nga yung suhol niya. Kasi nga, alam niya na galit ako talaga. Kasi sa ginawa niya, kahit nasabihin ko na ayoko kako, kasi mangot ako, wag na. Binili niya pa rin. Akala niya siguro, mawawala yung galit ko. Tapos, nung nasa building na kami, pinakita sa akin ng biyanan kisingsing niya, suot-suot Sabi sa akin, maganda daw ba? Ang sabi ko na lang ngumiti ako ng bagya. Pero naramdaman siguro nila na
naiinis ako talaga. Tapos dumiretso na ako sa kwarto nun. Hindi na ako lumalabas. Bahala na sila sa buhay nila. Tapos nung matutulog na kami, nagalit pa siya sa akin na binastos ko din nanay niya. Ganun lang. Sabi ko, ako ang binastos mo, kako. Ako ang una mong binastos, kako. Ano kako sabi sa'yo ng nanay mo? Tinatanong kung galit ka daw ba? Sabi ko, hindi. Ka naman niya. Basta, simula na naman nun. Lagi na naman akong galit. Talagang inis na naman ako. Baka nga kung kayo ang nasa sitwasyon ko Pinaubaya niyo na sa magulang yung asawa niyo Hinayaan yun Pero ako nga, sabi ko nga sa inyo, matiisin ako. Hanggat kaya ko magtiis, tinitiis ko. Tapos, umuwi na yung biyanan ko. Umuwi lang siya mag-isa. Hinatid lang namin sa airport. Tapos, may nag-assist na lang sa kanya doon. Kahit na umalis na yung biyanan ko noon, naiwan yung bayaw ko. Lagi kaming magkaaway talaga ng asawa ko. Kasi nga, sa mga ginagawa niya ba, sa mga desisyon niya sa buhay, na nasasaktan talaga ako. Kaya ako talaga, parang galit na ako sa mundo. Kaya lalo ako nabibwisit pag naririnig ko, nakatawagan niya yung pamilya niya, sobra tagal nag-uusap, ganun. Buisit na buisit ako noon. Kahit na lalabas kami noon, ganun, maglilibot. Ay, nag-aaway pa rin kami. Kasi nga, basta, nakasimangot ayaw nga ng asawa ko, nakasimangot ako, diba? May magagawang bang umiti sa mga pangyayari sa buhay mo pagka gano'n. Kaya nakita ng bayaw ko yung pag-aaway namin mag-asawa, kaya natakot sa Pinay na matapang lumalaban Hindi papatalo Sobrang toxic na talaga ng pagsasama namin noon. Napapa-English pa talaga. Basta, alam mo yung pagsasama na wala na talagang kapupuntahan. Kung lagi ko nang tinatanong sarili ko kung dapat pa bang ipaglaban. Dapat pa bang kumapit, kako? Pag nakikita ko na may mga anak ko naaawa ako. Tinitiis ko pa rin. Pero kako, pagka talagang ala na, kako, ganun talaga, uuwi na lang kami ng Pinas. Mahirap man, kako, na walang maging tatay yung mga anak ko, Kaysa naman kako ganitong, lagi kaming nagkakagalit. Tapos, may matinding pag-aaway na naman kami, talagang matinding-matindi. Ako kasi, kahit anong mangyari, hindi ako nagsasabi sa pamilya ko, hindi ako nagsasabi kahit kanino. Nung time na yun, ay gusto ko na talagang humiwalay. Kaya, nagsabi na ako sa hipag ko. Sabi ko, baka umuwi na kami, baka makipaghiwalay na nga ako sa asawa ko, ganyan-ganito. Nalaman ng asawa ko na nagsabi ako. Tinanong ako naramdaman niya siguro, o kaya baka nabasa niya. Basta, ayun, simula nun, parang natauhan siya. Natakot siguro siya na iiwan ko na siya. Kasi nga ako, hanggat kaya kong pagtatakpan ko. Akala niya siguro kasi dati, ay hindi ko siya kayang iwan. Nung time na yun, nalaman niya, ay iiwan na ako. Ayun, nagbago siya. At saka, iniba ko yung estilo ko. Sabi ko, pag lagi akong galit, lagi rin siyang galit. Kumbaga, lagi kami nagsasalubong. Walang kinapupuntahan na maganda. Kaya iniba ko yung estilo ko. Sabi ko, sige, one last chance. Kakausapin ko siya ng maayos, kako. Ipapaliwanag ko. Kasi pagka galit, yung mga salita nyo, alang nangyayari Kinausap ko siya ng maayos, tulog na yung mga bata. Hindi ko lang alam kung yung tenga ng bayaw ko ay na umaabot ba sa amin. Pero hindi siguro malayo yung sala sa kwarto Nag-usap kami. Nakaupo siya. Sabi ko, mag-usap tayo, kako. Huwag kang magalit, kako. Hindi rin ako galit, kako. Gusto ko lang mag-usap tayo ng maayos. Tapos ayun, sinabi ko na naman sa kanya lahat ng hinanakit ko. Yung mga pagdedesisyon niya na hindi sinasabi sa akin, yung pagtatago niya, tungkol nga sa mga ganun-ganun pagbili-bili, hindi sinasabi sa akin. Sabi ko, asawa mo ako, kako. Hindi mo ako katulong dito sa bahay, kako. Asawa mo ako. Basta, nag-eye to eye kami. Tapos ayun, umiiyak na naman ako. Sabi ko nga sa inyo, pag umiyak ako, ang asawa ko, lumalambot ng todo yan. Ayaw niyang umiiyak ako. Tapos ayan, simula niyan talaga, natauhan na siya nung mag-usap kami ng mahinahon. Sinabi ko sa kanya lahat ng ayaw ko, lahat ng nararamdaman ko na naman. Tapos, yun nga, yung nalaman niya na, iiwan na pala ako, kaya pala ako iwan. Kaya doon siya nagbago talaga. Mula niyan, kahit nagalit ako, hindi na lumalaban yan. Ako na ang siga, simula niyan. Kasi, last chance niya na Tinaningan ko na talagang ako, handa na. Pati bayaw ko noon, ilang na ilang sa akin. Hindi ko kinakausap din yung bayaw ko noon. Sa isip-isip siguro ng bayaw ko, sobra saba na ugali ng babae na to. Minsan nga, pag nasa labas kami, kunwari, yung mga anak ko, saka asawa ko, may pinuntahan, gano'n, naiwan kami sa labas. Biglang mawawala yung bibili ng tsaa, gano'n. Basta, natatakot siya sa akin. Alam mo, naiilang siya. Busit na busit siguro siya sa akin nung mga time na yun. Hindi niya lang masabi talaga. Pero unti-unti,
nawala na rin yung buwisit ko nun sa katawan. Kasi dati talaga, pag humingalay asawa ko, nagagalit ako. Kasi matapang na ako eh. Kumbaga, hindi na ako nilalabanan ng asawa ko eh. Kaya matapang na talaga ako. Ang lakas mo akong huminga. Ay, sabi sa akin si mama, pati ba naman paghinga ko, sabi. Nakikita mo? Tapos, pagkausap yung pamilya. Lumalayo pa yun, pagkakausap pamilya. Kasi naiingayan ako eh. Pag tiningnan ko siya ng masama, lumalayo na yun. Pupunta sa sala. Ako naman, para ako may saltek, pupunta pa ako sa gawing salay, Tapos, sisimangutang ko lang siya. Katagal-tagal na kako eh. Ilang oras na kako. Paulit-ulit lang naman pinag-uusapan. Kaya ang gagawin ko, manunood ako ng Rapi Tulfo sa TV. Ilalakasan ko yung volume. Sobra lakas. Kaya yung asawa ko magpapaalam na lang sa cellphone. Magbababay na. Kaya kilala ng asawa ko si Rapi Tulfo eh. Kaya pagka sinasabi pa sa akin asawa ko, pagka hiniwalayan mo ko, pupunta ako kay Rapi Tulfo. Tapos, naisipan ko ng mag-vlog nito. Noong pa dapat talaga gusto ko na mag-vlog. Nung hirap pa kami sa buhay. Kaya nga lang, sa isip-isip ko, paano ako mag-vlog ka ako? Baka laitin lang ako ng mga tao. Buti nga sa'yo, ganito, ganyan. Nag-asawa ka ng foreigner, mahirap pa, ganyan. Natatakot ako sa mga sasabihin. At saka kasi, wala rin akong alam kung paano mag-edit, mag-upload. Kaya napapansin nyo, nung bago-bago akong nag-vlog, wala akong edit-edit. Kumbaga, pag nag-video ako, yun na yung ipopost ko. At tuwang-tuwa nga sila. Kaya sa mga nagtatanong, buti daw pumayag yung asawa ko na mag-vlog-vlog ako. Laking pasasalamat nga ng asawa ko nung nag-vlog ako. Kasi nga, natahimik ang buhay niya. Kumbaga kasi, yung attention ko, napunta na sa vlogging. Dati kasi puro siya nakikita ko, lagi mainitulog ko sa kanya. Kaya sila ang taga-video ko, sila nambayaw ko. Sasabihan pa ako ng dalawa na yan, go Bobby, eka ng isa, go mama, eka naman ng isa. Very supportive sila sa akin. Pag nahihiya-hiya ako, ganun, pinapalakas nila yung loob ko. Siguro nga kasi sa isip-isip nila, kesa tayo pag-inita ng ulo nito. Hayaan mo na itong mag-vlog. Hanggang sa bago ako umuwi na nun sa Pakistan, ay okay na talaga kami. Kahit yung bayaw ko, kinakausap na ako nun. Pero kung hindi tumiklop yung asawa ko, kung hindi nagbago, ay baka nahiwalay na talaga kami. Pero nagbago yung asawa ko simula noon. Hanggang sa, kasi nga, ang anak ko si Usman ay nagkakaedad na, kailangan na mag-aral, ay kailangan na naming umuwi sa Pakistan. Kasi nga, hindi namin kayang magpaaral sa Dubai. Mahal. Nung mga time na to, yung trabaho ng asawa ko ay humihina na. Kaya ang sabi ko sa kanya, ay okay lang naman kako sa akin na umuwi kami doon. Pero magpagawa ka muna ng bahay natin. Kaya ayun, nagpagawa siya ng bahay namin noon eh. Pero wala pang second floor. Doon muna kami sa baba nakatira ng mga anak ko. Bago pala ako umuwi sa Pakistan, ay may mga kasunduan kami ng asawa ko.